Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng San Jose sa probinsya ng Dinagat Island. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng San Jose. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, ikasyam na pung kabanata, ang talata po ay 10. Buhay nami umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa't hirap. Umapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Buhay nami umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may 80 kung kami malakas. Buhay nami umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa't hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa't hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po, Ama, ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Kaya aming idinudulog ang paglilinis ng banal na dugo ng aming manunubos sa lahat naming karumihan, sa lahat naming kasalanan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng San Jose sa probinsya ng Dinagat Island. Ang aming hiling, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa San Jose nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling, sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng San Jose. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodo sa 14 na kabanata. Ang talata po ay 21
hanggang 25. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na ipinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilalakarang tuyong lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Hinabol sila ng mga Ehipsyo hanggang sa dagat. Ang mga ito'y mga kawal ng paraon na nakasakay sa karwahe at mga kabayo. Nang magbubukang liwayway na ang mga Ehipsyo'y ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Napabaon ng gulong ng mga karwahe at hindi sila makahabol ng matulin. Kaya't sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan, ay ating matatagpuan ng daan sa gitna ng dagat. Ang katapatan at kapangyarihan ng Diyos sa oras ng kagipitan. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan ng pagpapalakas sa pananampalataya kung tayo'y nasa imposibleng sitwasyon. Siya mismo ang makikipaglaban para sa atin kapag tayo ay sumunod sa Kanya. Naranasan nyo na ba na makuha o malagay sa isang gipit na sitwasyon? Yun bang sa unahan mo ay may malalim na dagat ng problema at sa likuran mo naman ay hinahabol ka ng mabibigat na pagsubok o kaaway. Iyan ang eksaktong sitwasyon ng mga Israelita sa ating teksto. Sa harap nila ay ang dagat na pula. Sa likod nila ay ang nagngangalit na hukbo ng Faraon. Wala itong lakas sa tingin ng tao. Ngunit sa umaga o sa gabi, ipinapaalala sa atin ng Diyos kung saan nagtatapos ang kakayahan ng tao, doon nagsisimula ang himala ng Diyos. Matatagpuan natin ang kilos ng pagsunod ay nagbubukas ng himala. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod. Ang tungkod ay walang sariling lakas. Ngunit dahil sumunod si Moises sa utos ng Diyos, kumilos si Yahweh sa pamamagitan ng isang malakas na hangin. Madalas naghihintay tayo ng himala bago tayo sumunod. Ngunit ang prinsipyo ng Diyos, sumunod ka muna at makikita mo ang kanyang pagkilos. Ano ang tungkod na ipinapataas sa iyo ng Diyos ngayon? Patawarin ang nagkasala, magtiwala sa kabila ng kakulangan, itaas mo ang iyong pananampalataya at hahatiin ng Diyos ang dagat ng iyong mga suliranin. Ang Diyos ay gumagawa ng daan kung saan walang daan. Naglakad ang mga Israelita sa tuyong lupa, sa gitna ng tubig na parang pader. Hindi lang basta nahati ang tubig. Ginawang tuyo ng Diyos ang putik sa ilalim ng dagat para maging swabe ang kanilang paghakbang. Kung ang pinagdadaanan mo ngayon ay tila pader na nakaharang, kayang gawin ng Diyos na daan ang mismong harang na iyan. Ang akala mong katapusan ng iyong buhay, pamilya, karera,
ay siya palang simula ng isang bagong kwento ng katapatan ng Diyos. Lalakad ka sa tuyong lupa sa gitna ng unos. Ang Diyos mismo ang makikipaglaban para sa iyo. Hinabol sila ng mga Ehipsyo gamit ang pinakamalakas nilang sandata, mga karwahe, kabayo. Ngunit ginulos sila ng Diyos mula sa haliging apoy at ulap. Pinagtanggal niya ang mga gulong ng kanilang mga karwahe. Sa huli, ang kaaway mismo ang umamin. Umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh ang kalaban natin. May mga laban sa buhay na hindi mo kayang ipaglaban mag-isa. Huwag mong gantihan ang mga naninira sa iyo. Huwag kang magpanik sa harap ng mga banta ng mundo. Kapag ikaw ay nasa panig ng Diyos, ang kalaban mo ay kalaban rin niya. Tatanggalan ng Diyos ng gulong ang mga karwahe ng problema na humahabol sa iyo para hindi nila maabutan o mapabagsak ka. Mga kapatid, ang Diyos na naghati sa dagat na pula, libo-libong taon na ang nakalipas, ay ang Diyos pa rin na sinasamba natin ngayon. Hindi siya nagbago. Kung tila naipit ka ngayon sa pagitan ng nakaraan at ng takot sa hinaharap, tumayo ka ng matatag at sumunod sa Kanya. Hayaan mong ang Diyos ang makipaglaban para sa iyo. Ang mga Ehipsyo o ang problemang nakikita mo ngayon na tila nagpapaiyak sa iyo. Darating ang bukas na hindi mo ni sila makikita pa dahil lulunurin sila ng katapatan at hustisya ng Diyos. Huwag kang matakot. Magpatuloy ka sa paglakad. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sapagat batid namin na ang mga kinakaharap namin na matinding pagsubok ay kapamaraanan upang aming matagpuan ang iyong katapatan at ang iyong kapangyarihan. Kami po ay nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na kami nawala ng pag-asa sa pagdaming itinuon ng aming mga pansin sa aming mga sariling kakayanan na kulang. At sa pagkakataong ito, Ama, kami nagagalak sa pagdaming natagpuan na patunayan. At tulad ng inyong ginawa na paghati sa dagat na pula, kayo po ay may kakayahan at kapahan na kami ay samahan na magtagumpay sa buhay na ito. Maraming salamat po. Inaangkin namin, hindi lamang sa kasalukuyan, kundi maging sa hinaharap. Kami, Panginoon, ay iyong aalalayan upang tunay aming maangkin ang tagumpay na sa iyo nagmumula. Amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng San Jose sa probinsya ng Dinagat Island. Dasal namin ang katawan ng aming Panginoong Hesukristo ay tunay na mapag-isa. Kumilos po kayo ng may kapangyarihan na dumaloy ang unawaan, pagpapakumbaba. Dasal namin namang Diyos na ang bawat lingkod mo sa bayan ng San Jose ay tunay na magtiwala sa inyong kakayahan na ganapin ang inyong kapangyarihan at kalooban sa bayan ng San Jose. Dasal namin ang inyong Santong Espiritu ang siyang gumanap sa pagtatatag ng altar ng aming manunubos sa
bayan ng San Jose. At kami po'y nananalig mula sa altar na ito. Dadaloy ang kapihan. Dadaloy ang kalwalhatian. Dadaloy ang pagsama ng iyong Santong Espiritu. Lord, hayaan mong maranasan din ito ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo ang mga bayang ito na tinawag mo bilang gates of revival. Dasal namin namang Diyos na maging handa ang bawat lungsod na tanggapin at ganapin ang iyong dakilang kalooban. Dasal din namin na kalooban mo sila ng pag-unlad at ito'y dumaloy sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo, Panginoon, na maganap namin ang tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin na matupad namin yung tawag mo upang ihatid ang iyong salita sa iba't ibang bahagi ng sanlibutan. Ketiling namin ang pagsama mo sa mga misyonero at sa mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mo ang iyong kapangyarihan ay maranasan sa mga lugar na ipapahayag ang iyong katotohanan. We also pray sa aming mga tagapanguno, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na siyang tunay na maghari sa aming bayan. At ang aming panalangin, expose the deceit of the enemy. At ang aming panalangin, tunay, ikaw ang magkaloob ng husga na ayon sa iyong katwiran at katotohanan. We also pray, Panginoon, sa mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ipagkaloob mo na ang mga ministeryong ito'y tumanggap ng kapangyarihan mo upang kanilang matupad ang dakilang kalooban. As we also declare the fulfillment of your purposes sa bawat gawaing ito. Lord, dinudulog din namin sa iyo ang bayan ng Cambodia, Vietnam, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo ng may dakilang kapangyarihan ng mga bayang ito. Dumaloy ang kalwalhatian mo at tunay na maideklarang kapangyarihan ng aming tagapagligtas. Hayaan mong magkaroon ng malayang pamamahayag upang ang iyong salita ay tunay na maranasan sa lahat ng bansa. Gayun din po sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, hiling namin ang malayang pagpapahayag ng iyong katotohanan upang matupad ang iyong dakilang kalooban. As we also pray, Panginoon, sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia at Amerika. Ang aming panalangin, ang divine revival ay maranasan ng mga bayang ito as we declare peace over Israel. Maraming salamat po. Tinatanggap namin na tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name.
Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.